Ay, ang ganda ng music. Very inviting. Very inviting. Dahil uninvited nga ang title ng pelikulang sinushoot ngayon ng ating Queen Star for all seasons, Miss Vilma Santos. Ate V, ang saya-saya. Masayang-masaya talagang mga Vilmanians, Vilmates, at lahat ng mga supporters ni Ate V. Pati na rin yung mga talagang silently humahanga sa kanya. Kasi nga nagsimula na uli siyang mag-shooting, gumigiling na ang camera ng Mentor Productions sa produksyon ng kaibigan nating si Brian Diamante, na talaga namang nagkasi-reveal pa lang, pinagkaguluhan na, nag-viral na. Kaya congratulations, Mentor, sa isa na namang inihahanda ninyong special na proyekto na pinagbibidahan nga ni Vilma Santos kasama si Aga Mulak. Grabe! Magbabalik ng balance sila ni Aga na nung 90s pa natin sila huling napanood na talagang magka-love team sila, no? Alam mo naman si Ate V, talagang simula pa ng mga lumang leading men. Inabutan niya na yan. With her 6 decades in the industry, talagang lahat na pagdaanan na niya yan, ano? Hindi kagaya ng iba dyan. Charot! So, Aga Mulak, may Nadine Lustre ka pa! Ano ba yan? Si Nadine Lustre na nung may throwback picture ngang ipinost si Ate V, na pinapakita niya si Nadine na nakatrabaho niya when she was still very young. And ngayong award-winning actress na din si Nadine Lustre at box office sensation kasi yung mga pelikula niyang ginawa na nag-solo siya after maghiwalay nila ni James Reid as a love team, ay talaga namang pumatok, kumita pa at naging commercial success, naging among the quality films na talagang nahilera ngayon si Nadine sa mga bagong henerasyon ng mga mahuhusay na actress natin. And then, sino-sino pa kasama? Tirso Cruz III, si Pipo, kapatid na Pipo, andiyan dyan si Mylene Dizon, si Elijah Canla, si Gabi Padilla na nanalo lang na Best Actress kamakailan sa Sinimalaya, si Ketchup Eusebio, si Gio Alvarez, si Ronnie Angeles, at saka sino pa ba mga nakalimutan ko? Lot de Leon. And I'm sure marami pang iba. Doon pa lang sa pagcast reveal nga ngayon, sobrang nagkagulo na ang mga sumusubaybay sa mga career ni Nadine, Aga, etc. And of course, kay Ate V na talaga namang wow! Lahat kami na-excite, pero alam naman natin na syempre ayaw ni Ate V ng pressure na kasi ang dami nagdadasal na sana makahabol ito as finished product na i-enter sa 2024 Metro Manila Film Festival. Pero sabi naman ni Ate V nung simula pa lang, baka na naman kasi may mga nakarinig na naman kung ano-ano dyan namang magbabash, no? Sa simula pa lang, sinabi ni Ate V na ayaw niyang magpa-pressure, ayaw niyang isipin yung dahil panlaban ito, i-enter ito sa MMFF, etc. Walang ganun. Basta nagustuhan niya yung proyekto na sinulat at ididirect ni Dan Villegas kasama pa ang dalawang filmmakers na talaga namang may tatak na rin sa industriya bilang dalawa sa mga magagaling nating babaeng director or mga writer, producer, si Tunette, I'm referring to Antoinette Haudane at saka si Irene Villamor. Ang ganda pa lang, doon pa lang sa production, maloloka ka na talaga kung naiintindihan ninyo at kung nakikilala nyo yung mga likang obra nito, mga binanggit kong mga filmmakers gaya nga ni Dan Villegas. Kasi talaga namang, kumbaga kaya ako na-exciting kay Ate V kasi naramdaman namin na equally siyempre gusto nyo makatrabaho ngayon yung mga Gen Z, yung hindi nang mga millennials kasi tayo ang millennials, diba Don? Yung mga Gen Z na talagang fresh ang ideas, fresh ang concept, iba ngayon ang pag-atake nila sa film medium. Diba? Kaya nakaka-excite nga ito. And doon sa cast reveal, ipinakita doon na parang dual role sa Ate V kasi dalawang pangalan ng karakter niya, isang Lilia at isang Eva na wow. Basta yun lang talaga masasabi namin, wow. Siyempre, alam mo naman, ang mga Vilmanians, kami mga bias ng mga Vilmanians. And syempre hindi pinababayaan ni Ate V yung pinagmamalaki niya na pinag-aralan niya kasi talagang si Ate V ever since kahit noong 80s pa siya na mag-transform na siya into an adult actress, a very very good performer, talagang naging mapili na siya sa
sa pagtackle or sa pagtanggap ng mga movie roles. Hindi na lang yung, alam mo yon, kukuha ng mga advance sa mga producer nila, etc. Pagkatapos bibitin-bitin ng mga mga pelikula, chuchu-chuchu, tapos wala namang katorya-torya. Hello, 'di ba? Sorry na lang. Hindi ko lang talaga maiwasan kasi nakaka-excite nga na itong offering na ito, movie offering ni Ate V, bago siya pumalaot uli sa politika, kasi we heard na this coming October, magpa-file siya ng kanyang candidacy dahil tatakbo uli siya bilang governor. And siguro piniprepare niya, parang regalo niya ito sa mga Gen Z na mga bagong nakadiscover sa kanyang mga moviegoers, kasi yun nga, mga millennials, mga alpha something, Gen Alpha. Nahihilo na ako sa mga taguri o mga tawag sa kanila, but ito yung siguro pinakamagandang regalo. Yun, of course, sa aming mga Vilmanians na talagang since the 70s ay nandiyan na nakasuporta sa kanya, at talagang lahat ng pelikula niya ay hindi pinapabayaan ng mga gaya namin. So congratulations, Ate V, Nadine Lustre, Aga Mulak. Alam namin si Aga, nakaka-text namin. Si Ate V actually, nung tinext ko at kinongratulate ko sa napakagandang cast na ginagawa nilang Uninvited ang title, is sabi niya, this is a thriller. Hindi lang siya horror, no? Thriller movie ito na yun na nga ini-enjoy niyang gawin ngayon. And ang alam namin sa pagkakaalam namin ng mga Vilmanians, most of the scenes na kinukunan ay sa Batangas, at dahil nga ito'y alagang-alaga ng kanyang anak-anakan din naman na si Brian ng Mentor Production, na siya yung nagbigay din po sa atin ng award-winning movie na Malyari. Inaasahan nga natin na mahihigitan, kung hindi man mapantayan, yung klase ng production. Although iba nga ang konsepto nito, kasi yung Malyari naman alam natin na medyo may pagka-historical yun, na tungkol sa isang paring mamamatay tao, etc., na medyo horror ang dating. This time ito ay thriller na hindi ko alam ang kwento. Gusto ko ring ma-excite. Pero the fact na pinagbibidahan ito ng isang Vilma Santos, nakakatiyak tayo na this is a quality film, quality movie. Kakaiba ito sa lahat ng ginawa ni Ate V, kasi si Ate V talaga sa bawat proyekto niya, lagi siyang may bagong ipinapakita at ini-offer sa atin. So congratulations, hindi na kami makaintay na abangan yan sa mga sinihan. Kung hindi man yan, kung papalarin nga na sana, di ba, pinagdadasal lang marami, but hindi ka namin ipe-pressure, hindi kami mami-pressure. Come 2025, baka palabas natin a New Year, whatever, Valentine's or ano pa man yan, basta yung pelikulang yan ay alam namin maganda, pinaghahandaan, pinagaganda, especially now na si Nadine Lustre, isa yan sa mga young superstars natin sa generation nito, and of course Aga Mulak, and ang mga high acting calibers na mga actors natin from kapatid na Tirso Cruz III, Mylene Dizon, and Elijah Canlas, at marami pang iba. Marami tayo aabangan na pagkaganda-ganda. Simula pa lang po yan. At dito sa Uninvited, iniimbita namin kayong lahat, mga kapwa Vilmanians. Ako pang inyong lingkod, Papa Ambera Palandet Nabus, nagpapasalamat sa inyong lahat. Uninvited from Mentor.